Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1921. Dahil sina Gerald at Ray ay kanina pa natanggal ang lahat ng mga bitag na humahantong sa silid, si Tay at ang kanyang mga tauhan ay may maliit na problema sa pagpunta sa libingan, at nang makita ang kabaong sa kauna-unahang pagkakataon, agad na napaloko ng tuwa si Tay. Tumitawa ng matagumpay, ang mga mata ni Tay ay masigla habang tumatakbo papunta sa kabaong habang sumisigaw, "Sa wakas natagpuan kita." Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, nakikita kung gaano ang kagalakan ni Tay, hindi mapigilan ng isa sa mga nalilito niyang kalalakihan na magtanong, kanino ang libingan nito, Charmin Limana? Ito ang libingan ng isang dakilang general ng sinaunang bansa ng Zanet. Habang maraming mga kayamanan sa libingan na ito, ang pinaka hindi mabibili ng salapi ay matatagpuan sa mismong kabaong na ito. Batay sa mga alingaw-ngaw na narinig ko, mayroong isang 10,000 taong gulang na perlas doon na may kakayahang pangalagaan ang isang katawan magpakailanman. Paliwanag ni Tay habang hinihimas ng kamay ang gintong kabaong. Talaga. Iyon ay isang impyerno ng isang kayamanan pagkatapos. Bulalas ng lalaking nagtanong. Taya mo ito. Ngayon sapat na usapan. Magmadali at kunin mo ang mga tool sa pagbubukas ng kabaong na dinala natin. Iniutos kay Tay na hinihimok ang kanyang mga tauhan na gawin ang itinuro niya. Si Tay mismo ay napakatiyak sa pagpili ng mga tool mula noong nais niya ang proseso ng pagbubukas ng kabaong upang maging perpekto. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Tay na mabigla na iniwan ni Gerald at Ray ang kabaong na nag-iisa sa kabila ng matagumpay na pagpunta dito. Ano man ang kaso, ang lahat ay mabilis na na-set up at hindi nagtagal, ang kabaong ay sa wakas handa ng buksan. Bago pa mautos ni Tay na buksan ito, gayunpaman, biglang sumigaw ang isang boses, "Huwag mong maglakas loob, buksan ito." Habang ang mga salitang umalingaw-ngaw sa mga dingding ng silid, si Tay ay lumingon upang masulyapan ang pinagmulan ng boses. At syempre, ang boses ay kay Gerald. Gerald Crawford. Ungol ni Tay, ang boses nito ay napuno ng puot. Kung sa bagay, hindi niya nakalimutan na ninakaw ni Gerald ang kanyang mapa. "Tay Lamana, mas mabuting buksan mo ang kabaong ni Talias. Habang ang gusto mo ay maaaring nasa loob, sinisiguro ko sa iyo na tiyak na magsisisi ka sa pagpapalam sa kung ano man ang naroroon." Inisya ni Gerald. Sa kabila ng malinaw na babala mula kay Gerald, ang galit at pagnanasa ni Tay na patayin si Gerald ay tuluyan ng binulag ang lalaki. Sa pag-iisip na iyon, simpleng sagot ni Tay tulad ng pag-aalaga ko. Gayon din, huwag mo ring panaginip ang tungkol sa pag-iwan ng buhay sa lugar na ito. Nakikilala mo ang gumagawa mo ngayon kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Nangahas kang bantayin ako pagkatapos patayin ang lahat sa Moonbeam Village. Kahit na tao ka pa ba, bastard ka na. Sinimangutan ni Gerald, ang kanyang galit ay lumalaki sa segundo. Natatawang mapanuya, simpleng kinutya ni Tay, kaya paano kung papatayin ko sila? Kahit na upang maging matapat kung may sino mang sisihin para sa kanilang pagkamatay, dapat ikaw ay. Narinig kong gaano katindi ang pagiging Tay, nagngangalit ang galit ni Gerald habang nakatingin siya kay Tay habang sumisigaw, "Ikaw. Magbabayad ka para sa lahat ng ito." Habang nakita na ni Gerald si Tay bilang isang patay na tao, si Tay mismo ang simpleng naisip na malaki ang pagsasalita ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, malinaw na may mataas na kamay si Tay sa mga tuntunin ng lakas ng tao. Sa pamamagitan nito, pinili niyang huwag pansinin si Gerald habang idineklara niya na sapat na. Men, buksan ang kabaong. Kabanata 1922. Walang sino man ang makakakuha ng paraan upang buksan niya ang kabaong kahit si Gerald. "Patay ka na, Tay." Ungol ni Gerald habang umuusbong patungo sa masamang lalaki. "Tigilan mo na siya." Sigaw ni Tay habang ang ilan sa mga tauhan niya ay mabilis na tumayo sa harapan ni Gerald, hinaharangan siyang maabot si Tay. Gayunpaman, wala sa mood si Gerald na mag-aksaya ng oras sa mga buffons na ito. Mabilis na pag-atake sa kanila, ang kailangan lang niya ay isang solong kamay upang maipadala ang lahat ng mga lalaking lumilipad. Nang makita iyon, agad na kumilos din ang ibang mga tauhan ni Tay. Si Tay mismo ay sobrang abala sa pagbubukas ng kabaong na bukas, kasama ang 3 iba pang mga kalalakihan na mag-abala patungkol kay Gerald. Sa kanyang isipan, ang pagbukas ng kabaong ay ang kanyang pangunahing prioridad. Anuman ang mga tauhan ni Tay ay likas na walang laban-laban kay Gerald at madali niya itong pinukpok sa lupa. Nang marinig ang sumigaw na hiyawan ng kanyang mga kalalakihan, sa wakas ay napilitan si Tay na tumingin mula sa kabaong. Napagtanto na ang natitirang mga tauhan niya ay masyadong nasugatan upang hindi na makabangon pa, ang mga mata ni Tay ay maaaring nanlaki nang magsimulang sumunod sa kanya si Gerald.
Dahil ang nag-iisang lalaki na naiwan niya ay ang tatlo na kasalukuyang tumutulong sa kanya sa pagbukas ng kabaong, napangisi si Tai habang sumisigaw siya, "Kayong tatlo. Kuminto ka sa kanya." Ginagawa tulad ng bili ni Tai, agad na nag-charge ang tatlong lalaki kay Gerald. Natagpuan lamang ang kanilang sarili na napasample ng husto kaya agad silang natamba. Ang mga mata ngayon ay ganap na nanlaki, alam ni Tai na hindi niya kayang kunin si Gerald ng mag-isa. Sa pag-iisip na iyon, tinuro niya si Gerald bago sumigaw, "Ikaw. Huwag ka manggahas na kumuha ng isang hakbang pa. 1 pulgada ang mas malapit at bubuksan ko ang kabaong. Tiyak na magkakasama tayong mamamatay pagkatapos." Narinig iyon, tumigil si Gerald sa kanyang track bago sumulyap kay Tai habang sinasagot niya, "Sa totoo lang, iniisip mo ba na pipigilan ako sa pagtatapos sa iyo? Nasabi ko na ito minsan at uulitin ko itong muli. Binabayaran mo ang presyo para sa pagpatay sa lahat ng mga nayon sa Moonbeam Village." Kapag naisip ni Gerald na patayin ang isang tao, walang makakapigil sa kanya sa paggawa ng gawa. Si Gerald, para sa isa, ay alam na kung hindi niya papatayin si Tai ngayon, kung gayon ang kasalukuyang sama ng loob sa kanyang puso ay hindi kailanman mawawala. Kailangan ng paghihiganti para sa Stanton at sa mga taga-baryo. Kung hindi mo ninakaw ang aking mapa, hindi ko sana sila papatayin sa una. Sa pag-iisip na iyon, ikaw ang totoong dahilan kung bakit lahat sila patay. Tigilan mo na ang pagsisi sa akin. Sigaw ni Tai nang wala ni kaunting pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Kupitan ang crap. Tingnan, kung bibitawan mo ang takip ng kabaong, isasaalang-alang ko ang pagbibigay sa iyo ng isang walang sakit na kamatayan. Kung hindi, mabuti, sisiguraduhin kung mamamatay ka ng mabagal at masakit. Ungol ni Gerald, alam na lubos na ang pakikipag-usap sa demonyong lalaking ito ay nasayang lang. Bilang tugon sa banta ni Gerald, simpleng tawa ng tawa si Tai. Na para bang makikinig siya kay Gerald pagkatapos ng ginawa ng batang iyon. Kabanata 1923. Anuman, kapag natapos na siya sa pagtawa, ginamit ni Tai ang lahat ng kanyang lakas upang iangat ang takip mula sa kabaong. Kahit na kaagad na tumalon si Gerald at sinipa si Tai sa hangin matapos itong makita, nagawa na ang gawa. Sa bukas na kabaong, ang buong silid ay nagsimulang umiling ng marahas na nagpapadala ng mga labi mula sa kisame na bumabagsak saan man. Kahit na, ang pansin ni Gerald ay kasalukuyang sa higit pang mga nag-aalala ng mga bagay tulad ng itim na ambon na pinalabas lamang ang gintong kabaong. Tulad ng hinulaan ni Gerald, mayroong isang bagay na lubhang mapanganib sa loob ng kabaong na iyon. Ano man ang kaso, hindi maganda ang hitsura ng mga bagay. Sa pag-iisip na iyon, agad na umatras si Gerald mula sa silid at muling nakasama si Ray na nagtatago sa isang bulag sa labas mismo ng silid. Nang makita si Gerald, mabilis na tinanong ni Ray, ano ang dapat nating gawin ngayon, G. Crawford? Patakbo, syempre. Kailangan nating umalis dito. Sigaw ni Gerald habang hinawakan ang braso ni Ray bago ito yangkang patungo sa exit. Kahit na ang pagtakas sa lugar na ito na hindi nasaktan ay kanyang prioridad, tinitiyak ni Gerald na kumuha ng ilang mga sulyap sa likuran niya habang tumatakbo ang duo. Habang ang itim na ambon ay hindi hinabol si Gerald o Ray, buong paligid nitong pinalibutan si Tai at ang kanyang mga tauhan. Mula sa mga hitsura nito, ang ulap ay lumilitaw na mabilis na pinapawi ang mga puwersa ng buhay ng kalalakihan ni Tai. Bagaman maaaring maging kakilakilabot iyon, wala itong kumpara sa matinding paghihirap na nararamdaman ni Tai. Pagkatapos ng lahat, sa maikling sandaling iyon ay nakita ni Gerald si Tai, nakita niya na ang itim na ulap ay tumusok mismo sa likuran ng ulo ni Tai, at kasalukuyang nakalabas mula sa kanyang bibig. Isang tunay na nakakatakot na paraan upang mamatay. Gayunpaman, tinitiyak ni Gerald na paalalahanan ang kanyang sarili na wala ito sa kanyang negosyo. Hindi nagtagal, ligtas na nakalabas sina Gerald at Ray sa exit. Bago pa man isiping umalis, gayunpaman, tinitiyak ng duo na maayos na maitatak ang pasukan nang sa gayon ay hindi makatakas ang itim na ambon. Kapag wala na sa daan, pareho silang nakaupo sa lupa, pagod na pagod. Si Ray mismo ay humihingal na mas mabigat kaysa kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, bago pa rin siya sa pagsaksi ng mga mapanganib na tanikala ng mga kaganapan at lahat ng nangyayari sa loob ng isang libingan ay tiyak na hindi nakatulong. Ano man ang kaso, mayroong isang pilak na lining sa lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, si Tai at ang kanyang mga tauhan ay nakatanggap ng gantimpala na nararapat sa kanila. Ang tanging pinagsisisihan ni Gerald ay hindi niya nagawang patayin ang diablo ng isang tao gamit ang kanyang sariling mga kamay. Anuman, matapos ang kanilang paghinga, lumingon si Gerald kay Ray bago sinabi, "Sige, ngayong tapos na ang lahat, bumalik tayo sa nayon. Kailangan nating bigyan ng wastong libing ang mga taga-baryo." Matapos tumango si Ray bilang pagsang-ayon, ang dalawa ay nagsimulang maglakad pabalik sa Moonbeam Village. Pagdating, pareho silang kaagad na nagtatrabaho sa paglilibing kay Stanton at sa natitirang mga taga-baryo.
Habang nandito sila, tinitiyak nilang linisin ang gulo na ginawa rin ni Tai at ng kanyang mga tauhan. Upang isipin na ang Moonbeam Village ay hindi na magkakaroon mula ngayon hanggang sa. Bagaman nakakalungkot, alam ni na Gerald at Ray na wala nang magagawa pa ang iba pa. Sa pamamagitan nito, kapag tapos na sila sa lahat, nakapak na nila ang kanilang mga gamit at naghanda na umalis. Gayunpaman nang malapit na silang umalis sa nayon, isang itim na figure ang biglang lumusot palabas ng kagubatan at sumigaw, "Panahon na upang makamit ang iyong wakas, Gerald." Agad na kinikilala ang tinig ni Tai, ang dalawa ay tama na nagulat na siya ay buhay pa. Ano pa, nagpakita siya ng mas mabisyo kumpara sa dati. Gayunpaman, ang pangalawang Gerald ay kumalas mula rito, hindi niya mapigil ang itaas ang isang bahagyang kilay. Mula sa hitsura nito, ang buong katawan ni Tai ay natatakpan na ngayon ng hindi nakakakilabot na mga itim na bugbog. "Kaya, buhay ka pa rin, ha?" Sagot ni Gerald habang inis ka ng bagong katawan ni Tai mula ulo hanggang paa. Tumitawa ng malakas, saka tumawa si Tai, "I bet hindi mo ito inaasahan, ha? Para malaman mo lang, mas malakas na ako ngayon kaysa dati." Pagkatapos ng lahat, ang kaluluwa ng Zanek General na ito ay nasa loob ko ngayon. Sa pag-iisip na iyon, syempre hindi ako ganon kadali mamatay. Ano man, mayroon akong malalaking plano upang sakupin ang mundo at itaguyod ang aking sariling imperyo, ngunit bago ang anuman sa mga iyon, sisimulan ko ang maliit sa wakas na wakasan ng pareho ng iyong buhay. Kabanata 1924. Kasunod nito, tinitigyan ng masama ni Tai ang duo habang sinabog niya ang isang orb ng itim na ambon patungo kina Gerald at Ray. Ang dalawa ay nakaayang umiwas sa tagiliran sa oras at nang makita na walang pagkakataon na tumayo si Ray dito, kaagad na nagtagubilan si Gerald, "Kumanap ka ng isang lugar upang maitago. Haharapin ko siya." Simpleng tango lamang bilang tugon, tumakbo si Ray sa isa sa mga bahay ng nayon habang inaalis ni Gerald ang Astra Beast Sword. Pinaningkitan ang kanyang mga mata habang ang kanyang nakamamatay na hangarin ay sumubsob, pagkatapos ay sumigaw si Gerald, "Dahil hindi ka papatay, kukunin ko ang pagkakataong ito upang personal kang tapusin, Tai." Ang pinuno at ang mga nayon ay gagantihan kahit ano pa. Tulad ng nahahanap ni Gerald na naaangkop na maaari pa rin niyang personal na makapaghiganti sa mga inosente, tumugon lamang si Tai na may kasuklam-suklam na tawa. Mula sa nag-iisa na iyon, malinaw na ang kasalukuyang Tai ay hindi gaanong natatakot kay Gerald kaysa dati. Sa kanya, si Gerald ay simpleng langgam na madali niyang madurage ngayon. Pakikipag-usap ng malaki, ayos. Subukan mo ako. Pagkutsa ni Tai habang ngumisi siya bago singilin kay Gerald na may hindi makataong bilis. Malinaw na pinagbuti ng itim na ambon ang kanyang bilis at lakas, at sa isang iglap ng mata, si Tai ay nasa harap na mismo ni Gerald, ang kanyang kamao, na kasalukuyang natatakpan ng mga itim na apoy, nakaposisyon ng maayos at handa ng magwelga. Gerald, gayunpaman, ay hindi kahit na flinch. Sa halip, binuhat niya lamang ang kanyang talam upang harangan ang pag-atake. Dahil ang Astra Beast ay isang napakalakas na taibak, madali nitong pinalihis ang atake ni Tai. Naturally, ito saglit na nakatulala kay Tai, at naisip niya kaagad na ang espada ang dahilan kung bakit napakalakas ni Gerald. Upang isipin na mayroon kang napakahusay na sandata. Hayaan mo akong patayin ka upang ako ang susunod na may-ari nito. Kinutsa ni Tai ng isang nakakahamak na ngisi. Halika at kunin mo ito kung makakaya mo. Sukli ni Gerald habang tumatawa ng pangungutya. Bago pa makapagreaksyon si Tai, pagkatapos ay inilagay na ni Gerald ang kanyang lakas sa talam na pinapunta si Tai na paatros. Nagkamit lamang si Tai ng kanyang bagong kapangyarihan. Sa madaling salita, walang paraan upang makitungo siya sa isang taong mahusay na sanay sa Astra Beast Sword tulad ni Gerald. Ano man ang kaso, hindi papayag si Gerald na mabawi si Tai mula sa pag-atake na iyon. Sa pamamagitan nito, binaril niya ang isang makapangyarihang espiritu para kay Tai. Hindi maiwasan ang pag-atake sa oras natapos si Tai na maabot ng buong pinsala ng pag-atake. Ngayon ay seryosong nasugatan ng Astra Beast Sword, sa wakas ay tinanggap ni Tai na siya ay kasalukuyang walang laban-laban kay Gerald. Kailangan niyang makatakas. Maaari kang manalo ngayon, Gerald, ngunit makikita natin kung sino ang magkakaroon ng huling tawa. Sigaw ni Tai habang ang katawan niya ay mabilis na nawala sa isang itim na ambon bago gumawa ng mabilis na pagtakas. Nang makita iyon, sandaling natulala si Gerald. Ngayon na hindi na tao si Tai, alam ni Gerald na ang paglabas sa kanya ay hindi na magiging ganoong kadali. Gayunpaman, hindi nito binago ang katotohanang kailangan pa niyang wakasan si Tai kung ito ang huling bagay na ginawa niya. Ano man nang mapagtanto na ang laban ay tapos na, mabilis na lumabas si Ray mula sa bahay na pinagtataguan niya at lumakad papunta kay Gerald bago magtanong sa nag-aalalang tono, "Ano ngayon, G. Crawford?" Nararapat na nag-alala si Ray mula nang si Tai, isang taong naging masamang itlog mula sa simula, at naging mas malakas pa lamang, ay malaya na.
Sino ang nakakaalam kung anong uri ng pinsala ang maaari niyang gawin ngayon sa buong lakas na iyon? Kabanata 1925 kasalukuyan ding nalulugi din si Gerald, kaya't sinabi lang niya, pag-iisipan natin ito sa sandaling makabalik tayo. Dahil ang bagay na ito ay kailangang planuhin ng maingat, nadama ni Gerald na kailangan nilang gawin ito sa kaligtasan ng kanilang tahanan. Naturally, sumang-ayon si Ray, at pagkatapos ng paglalakbay sa isang buong araw, sa wakas ay nakabalik ang dalawa. Pagpasok sa kanilang sala, nakita ng duo sina Juno at Yrsa na nakaupo doon na nanunood ng telebisyon. Napagtanto na nasa bahay na sila, agad na bumaba si Juno sa sopa bago tuwang-tuwa na lumakad sa kanila habang binubulalas, bumalik ka na. Si Ray mismo ang simpleng dumaan sa kanya at sumisid sa sopa bago sumigaw, oh God. Masarap sa pakiramdam na bumalik. Pinapanood habang si Ray sa kanapasinghap ng malakas, nasabi na ni Juno na ang misyon na ito ay hindi naging maayos. Sa pag-iisip na iyon, humarap siya kay Gerald bago magtanong, ayos ba? Lahat, Gerald. Umiling-iling lang, sumagot si Gerald, wala yon. Pagod lang tayo. Hindi rin kasinungalingan iyon. Si Gerald ay medyo pagod sa puntong ito at mas gugustuhin niyang talakayin ang mga bagay pagkatapos na magkaroon siya ng magandang pagtulog. Napakaraming mga bagay ang nangyari sa paglalakbay at alam ni Gerald sa isang katotohanan na kailangan niya ang natitira. Sa kabila ng pagkakaalam nito, nahirapan si Gerald na ilabas sa isip niya si Ty. Pagkatapos ng lahat, alam niya na ang bastard na iyon ay hindi pa bibitawan ng ganoong kadali. Tiyak na babalik sa huli si Ty at sino ang nakakaalam kung anong mga uri ng kakilakilabot na mga bagay ang gagawin niya noon. Pinipilit ang pag-isipang iyon, kinausap ni Gerald sandali sina Juno at Yrsa bago ay drag pabalik si Ray sa kani-kanilang silid upang makapagpahinga ng nararapat. Pagtingin sa dalawa, hindi mapigilan ni Juno na makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Kung sa bagay, hindi karaniwan para kay Gerald na mapagod ito. Sa pag-iisip na iyon, tumungo ng mag-isa sina Juno at Yrsa upang makakuha ng ilang mga dekalidad na sangkap. Ang kanilang plano ay upang gumawa ng isang masaganang hapunan para kina Gerald at Ray upang makatulong na mapunan ang kanilang lakas. Tuldok-tuldok. Bandang alas 8 ng gabing iyon nang tuluyang nagising ulit sina Gerald at Ray. Ito ang naging pinaka-komportableng pagtulog na mayroon sila sa ilang sandali. Sa kanilang kaaya-aya ang sorpresa, agad silang sinalubong ng isang piging sa pagpasok sa silid kainan. Kahit sino ay pakiramdam na dama upang makita tulad ng isang kamanghamanghang pagkain handa para sa kanila pagkatapos ng isang mahaba at mahirap na araw, at ang dalawa ay walang anumang mga pagbubukod. Sa totoo lang parang kasal silang mga lalaki na pinaglilingkuran ng masarap na pagkain pagkabalik mula sa trabaho. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Gerald na magtaka kung gaano pa katagal ang mga magagandang araw na ito. Ang kaisipang iyon, gayunpaman, ay naputol ng si Ray na nakaupo na sa tabi ng hapagkainan ay sumigaw, banal. Mabilis, G. Crawford. Maraming masarap na pagkain. Nakangisi nang makita ang pamilyar na kislap ng kaguluhan na bumalik sa mga mata ni Ray pagkatapos ay ipinaliwanag ni Juno, isaalang-alang mo ako at ang trito ni Yrsa. Inihanda namin ito para sa iyo dahil mukhang ikaw ay may isang mahirap at nakakapagod na paglalakbay sa oras na ito. Ngayon at magpatuloy na tamasahin ang iyong karapat-dapat na pagkain. Masyado kang mabait, Miss Zorn. Salamat. Sagot ni Ray na pawang mga ngiti. Hoy, gumawa din ako ng pinggan, alam mo. Nasaan ang pasasalamat ko? Sabi ni Juno na medyo may pout. Automatikong sumagot si Chuckling pagkatapos ay napangisi si Ray nang sumagot siya, sorry Yrsa. Napaka-excite ko lang doon. Umikot ang kanyang mga mata, hindi mapigilan ni Yrsa na ibunyag ang isang banayad ng ngiti habang sinabi niya, humph. Sapat na. Masaya na tila wala nang isip si Yrsa pagkatapos ay nagsimulang magukay si Ray. Kabanata 1926. Habang masaya si Ray, si Gerald sa kabilang banda ay hindi pa nakakilos mula sa kanyang paunang lugar, isang malubhang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita na lumitaw ang pag-iisip ni Gerald, inalis ni Juno ang kanyang lalamunan bago tanungin, mayroon bang isang bagay na mali, Gerald? Hindi ba ayon sa gusto mo ang pagkain? Nang marinig iyon, mabilis na kumalas si Gerald dito bago sumagot. Ha, ay, hindi, may iniisip lang ako. Sa nasabing iyon, umupo si Gerald sa tabi ng hapagkainan at nagsimulang kumain din kahit na, ang kinain lang ni Gerald ay isang mangkok ng bigas bago tumayo at umalis patungo sa sala. Sa isang pangkaraniwang sitwasyon, agad itong magpapahiwatig na magkakaroon ng maraming mga natitira. Gayunpaman, hindi tipikal na tao si Ray. Masagana ang kanyang gana sa pagkain at sa huli, natapos niya ang karamihan sa mga pinggan ng walang anumang problema. Hindi alintana, ngayong natapos na ang hapunan, sumama ang tatlo sa Gerald sa sala upang simulan ang pag-uusap. Si Juno ang unang sumire sa katahimikan ng tanungin niya, Gerald.
Anong bumabagabag sa iyo? Hindi ka pa maganda ang hitsura mula nang bumalik ka. Nag-aalala ako tungkol kay Tai. Mahabang kwento, nagawa niyang maging isang malamala tulad ko, at ang pinakamasamang bagay ay hindi ko alam kung saan siya kasalukuyang tumakbo. Paliwanag ni Gerald. Huwag kang mag-alala, Gerald. Sigurado akong makatapos natin siya agad. Sumagot si Juno, alam na suportado siya ng salita ay ang tanging paraan na makakatulong siya sa ngayon. Tuldok. Nasa sandaling iyon nang bumaba ang isang itim na figure mula sa kalangitan sa gabi bago dumulas sa napakalaking gusali ng Sun Group. Siyempre, sino pa ito kundi si Tai Lamana matapos iwanan ang kagubatan at bumalik sa lungsod, naghintay si Tai hanggang gabi bago tuluyang manggahas na humakbang muli sa kanyang kumpanya. Pagkatapos ng lahat, ayaw niyang ipagsapalaran na makita ng iba sa sikat ng araw. Ano man ang kaso, pagkabalik sa kanyang tanggapan, agad na kumuha si Tai ng isang bote ng alak mula sa kanyang gabinete bago kumuha ng ilang paghigop nito. Tuldok. Gayunpaman, ilang sandali lamang, isang boses mula sa labas ang biglang tumawag, sino ang pupunta doon. Bago pa man lumingon si Tai, isang security guard na ang nagtulak sa pintuan at bumukas. Napansin ng itim na figure, ang security guard ay agad na nagningning ng kanyang flashlight sa likuran ni Tai habang nagtanong sa isang nakakaintimidong tono, sino ka? Sino ang nagpasok sa iyo dito? Mula sa pahayag na iyon lamang, maliwanag na walang ideya ang bantay na kinakausap niya si Tai. Hindi iyon mahalaga kay Tai habang dahan-dahan siyang lumingon upang ibunyag ang kanyang totoong mukha. Nang mapagtanto kung sino ito, nanlaki ang mga mata ng gwardya sa gulat. Bago pa siya makapagsalita kahit isang salita, gayunpaman, pansamantalang nawala si Tai bago muling lumitaw sa harap mismo niya. Pinipiga ang leeg ng gwardya ng isang solong kamay, pinagmasdan ni Tai ang mukha ng gwardya na namula. Hindi makahinga, ang mga mata ng gwardya ay nagputi agad na ipinapakita kung gaano kasakit ang naranasan niya. Anuman pagkatapos ng flashlight ng gwardya ay nahulog sa sahig, kinuha ni Tai ang pagkakataong palabasin ang isang itim na ambon mula sa kanyang bibig na mabilis na dumula sa bibig ng gwardya. Ang pangalawa na nangyari, ang katawan ng gwardya ay agad na nagsimulang makumbol ng marahas habang ang kanyang mukha ay naging ganap na mapatla. Sa loob ng ilang segundo, hindi na gumalaw ang katawan ng gwardya, hindi lamang natanggap ni Tai ang lahat ng lakas ng bantay, ngunit natupok din niya ang kanyang kaluluwa. Sa tapos na iyon, ang napakalaking pinsala na kanyang natamo mula sa Astrabis Sword ay sa wakas ay gumaling, na nagpapahintulot kay Tai na makaramdam ng muling pag-refresh. Bilang ito ay naging, may kakayahan ngayon si Tai na maubos ang mga kaluluwa at lakas ng tao. Nakatitig sa flashlight sa lupa, pinayat ito ni Tai sa mga piraso sa isang solong hakbang. Kabanata 1927. Lumapa sa sopa bago tumitig sa kisame, saka umungol si Tai, maghintay ka lang, Gerald. Hindi kita hinahangad na ganoon kadali. Tuwing naiisip niya si Gerald, ang poot sa kanyang puso ay simpleng susunugan. Hindi mahalaga kung ano, sisiguraduhin niyang babayaran ni Gerald ang presyo. Mabilis sa susunod na umaga, maaga namang bumangon si Gerald at tahimik na umalis ng bahay ng mag-isa. Siya ay upang makita si Master Snyder sa pag-asang tanungin siya kung may alam ba siyang paraan upang makitungo kay Tai sa kanyang kasalukuyang estado. Pagdating niya sa bahay ni Master Snyder mga kalahating oras na ang lumipas, agad na bumukas ang pinto bago pa man kumatok si Gerald. Pasok ka. Tinawag si Master Snyder mula sa loob na ginagawang maliwanag na naramdaman na niya ang presensya ni Gerald. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay lumakad si Gerald, ang pinto ay sumasara sa likuran niya ng mag-isa, natigil nang tumayo siya sa gitna ng hall, saka tumawag si Gerald, Master Snyder. Kasunod nito, naramdaman ni Gerald ang isang mabilis na pag-agos ng hangin sa likuran niya. At tulad nito, misteryosong lumitaw si Master Snyder sa likuran ng kabataan. Ipagpalagay ko na nagpunta ka rito naghahanap ng mga sagot sa problema na iyon. Tinanong si Master Snyder, malinaw na nagpapahiwatig na alam na niya kung ano ang narito kay Gerald upang tanungin siya. Kumarap kay Master Snyder pagkatapos ay sumagot si Gerald sa katunayan. Inaasahan kong mabigyan mo ako ng angkop na solusyon dito. Ang paghaharap ay ang tanging sagot na nakikita ko. Walang makatakas na kung nais mong harapin ang issue, sagot ni Master Snyder bago magbigay ng isang mabigat na buntong hininga. Habang naintindihan ni Gerald na sinasabi sa kanya ni Master Snyder na harapin si Tai, hindi niya mapigil ang sabihin, ngunit pero half phantom siya ngayon, di ba? Habang pinapalakas nito ang mga bagay, magiging mas masahol pa kung maghintay ka upang harapin siya. Kung sa bagay, lumalakas siya sa araw. Kung hindi mo pa alam, si Tai ay kasalukuyang nagtataglay ng isang malakas na 1,000 taong gulang na aswang. Sa pag-iisip na iyon, may kakayahan siyang mag-alisa ng mga kaluluwa at lakas. Paliwanag ni Master Snyder bago pa matapos ni Gerald ang kanyang katanungan. Ano? Sinasabi mo ba sa akin na kaya niyang maubos ang mga kaluluwa at lakas ng mga tao anumang oras na gusto niya ngayon?
Mulalas ni Gerald na biglang naramdaman na biglang lumipat ang mga bagay. Sa totoo lang, gayunpaman mayroon siyang isang kritikal na kahinaan. Ang kanyang kapangyarihan ay lubos na humina sa araw. Sa pag-iisip na iyon ang pangunahing oras para magwelga ka. Gayunpaman tandaan na ang kanyang kapangyarihan ay lumalaki sa sandaling bumagsak ang gabi. Sumagot si Master Snyder, alam na ang impormasyon ay tiyak na makakatulong kay Gerald. Nang marinig iyon simpleng tumango si Gerald. Habang malinaw mula sa simula na ang pagbabasa taik sa kanyang bagong anyo ay hindi magiging madali, hindi tumitinag si Gerald sa kanyang desisyon na patayin si Tai. Ang lalaking iyon ay hindi na magdadala ng anumang pinsala sa mundo kung matutulungan ito ni Gerald. Sa sandaling iyon nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Pangingisda ito na pagtanto ni Gerald na si Harold iyon. Ano pa tila tumatawag siya mula sa gusaling Great Council. Pinagsama ang dalawa at naisip ni Gerald na si Harold ay dapat na nakatagpo ng isa pang psychic case na kailangan niya ng tulong. Bagaman nagatubili si Gerald ng ilang sandali, kalaunan ay dinampot niya at binati, "Hello. G. Lee. Magandang araw, G. Crawford. Pauman hinaabalahin ka, ngunit maaari ko bang malaman kung malaya ka ngayon?" Tanong ni Harold. "May mali ba, G. Lee?" Sagot ni Gerald. "Mahalaga, may isang mahirap na kaso na hindi ko malulutas mag-isa at kailangan ko ang iyong tulong." Kabanata 1928. Tulad ng nahulaan ni Gerald, si Harold ay tumatawag na magkaroon ng isang misteryo na malutas, gayunpaman, alam na ang mapanganib na tayo ay marahil ay nasa isang lugar na sa loob ng lungsod, si Gerald ay hindi pa uunahin ang iba pa. Bukod, hindi ito parang kailangan niyang tulungan si Harold sa tuwing tatanungin siyang lutasin ang isang misteryo. Sa pag-iisip na iyon, simpleng sagot ni Gerald sa kasamaang palad, G. Lee, kasalukuyang hindi ako magagamit. Tuldok-tuldok. Mayroong ilang mga bagay na kailangan ko pang alagaan, nakikita ko. Ngunit pakinggan mo muna ako, G. Crawford. Nagkaroon ng pagpatay sa gusali ng Sun Group at ang biktima, isang security guard ng kumpanya, ay natapos na masipsip. Ang paglalarawan na ito ay maaaring medyo patula, ngunit tila ang kanyang kaluluwa ay sinipsip. Paliwanag ni Harold. Halika ulit. Ang pangkat ng araw. Isang tuyong bangkay. Mulalas ni Gerald, agad na naaalala na si Tai ay may kapangyarihan ngayon na maubos ang mga kaluluwa at enerhiya ng tao. Upang itaas ang lahat, ang pagpatay ay nangyari sa gusali ng Sun Group. Ang salarin ay tiyak na Tai. Sa katunayan, G. Crawford. Kaya't mangyaring, maaari mong pupunta ako. Sagot ni Gerald bago pa matapos ni Harold ang kanyang pangungusap. Agad na tumambay bago masabi ni Harold ang iba pa, pagkatapos ay humarap si Gerald kay Master Snyder habang sinasabi, "Aalis na ako," gayunpaman, wala na doon si Master Snyder. Pagkatapos ay muli, hindi ito parang hindi inaasahan ni Gerald na iyon. Ang lalaki ay nasisiyahan lamang sa pagkawala at muling paglitaw tuwing gusto niya. Kung ano man ang nangyari, bahagyang yumuko si Gerald bago magalang na ideklara, "Salamat sa payo, Master Snyder. Aalis na ako ngayon." Natapos ang pangalawang pangungusap ni Gerald, dahan-daang bumukas ang pintuan na nagpapahiwatig na narinig ni Master Snyder ang komento. Nodding bilang tugon, pagkatapos ay umalis si Gerald sa bahay bago ang bilis. Tuldok-tuldok. Nung nagsimula ng mag-drive si Gerald nang muling lumitaw si Master Snyder sa bintana ng kanyang kwarto. Nakatitig sa kotse habang mabilis itong nawala sa dikalayuan, pagkatapos ay bamaantong hininga si Master Snyder habang bamaulong siya, "Ito ang lahat ng bahagi ng proseso upang ikaw ay maging isang natitirang magsasaka, Gerald." Sa nasabing iyon, muling nawala si Master Snyder. Mabilis na hanggang sa 10 minuto mamaya, ang kotse ni Gerald ay napahinto sa harap ng gusali ng Sun Group. Sa totoo lang ito ay ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na pumupunta dito, at hindi niya inaasahan ang gusali na maging ganoong kalakal. Anuman, mabilis siyang kumalas sa kanyang pagkamangha at nagsimulang maglakad sa lahat ng mga kotse, pag-aari ng mga miyembro ng Great Council, bago dumaan sa cordon tape na pumapalibot sa gusali. Matapos makapasok at magtanong sa ilang inspector kung nasaan si Harold, diniretso siya sa 16 na palapag, ang sahig kung nasaan ang tanggapan ni Tai. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na nagtungo roon si Gerald. Pagpasok sa opisina, nakita ni Gerald na si Harold at ang kanyang mga sakop ay abala na sa pagsisiyasat sa lugar habang tinatalakay din kung ano ang nahanap nila. "Ginoo, Lee." Tinawag si Gerald habang nagsisimulang maglakad papunta sa lalaki. Ang pangalawa ay nakita niya si Gerald, mukhang si Harold na napagtagpo lamang niya sa kanyang tagapagligtas. Kung sa bagay, pagdating sa supernatural, alam ni Harold na maaasahan niya si Gerald. Kabanata 1929. Hindi nais na mag-aksaya ng anumang oras, agad na nagtanong si Gerald, "Kaya, ano ang sitwasyon?" "Aba, alam mo na ang biktima ay isang security guard ng Sun Group."
Mula sa kung ano ang aming natipon, ang oras ng pagkamatay ay dapat na nasa hating gabi kahapon at ipinapalagay namin na dapat siya nakatagpo ng isang paranormal dahil ang kanyang katawan ay natuyo. Ang kanyang mga mata ay puting gatas din. Paliwanag ni Harold habang si Gerald ay nagpapatuloy na maglupasay sa tabi ng katawan ng security guard. Matapos itong siyasatin ng maayos, si Gerald ay nakatitiyak ngayon kaysa dati na si Ty ang may sala. Sa pagtingin sa paligid, hindi mapigilan ni Gerald na tandaan ang isang bote ng alak at isang solong baso ng alak sa isa sa mga cabinet. Nakataas ang isang bahagyang kilay pagkatapos ay tumungo si Gerald upang siyasatin. At sa wine glass nakakita siya ng mantsa. Nang makita iyon, agad na nagsimulang mag-isip si Gerald kung paano nagkaroon ng mantsa doon. Sa nahulaan niya, malamang na bumalik si Ty sa gusali ng Sun Group kagabi upang uminom ng alak. Gayunpaman, napansin siya ng isang security guard at dahil dito, pinatay niya ang mahirap at hinigop ang kanyang kaluluwa at lakas na kalaunan ay humantong sa kasalukuyang eksena. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay lumingon si Gerald kay Harold bago sabihin, "Maaari ba akong makasama ka sandali, Gilly?" Sandali na nagulat sa tanong, mabilis na kumala si Harold dito bago tumanggo. Sa sandaling ang dalawa ay nasa isang tahimik na sulok, si Harold ang unang nagtanong, "May nakita ka bang kakaiba, G. Crawford?" Sa totoo lang, makakagulat ito, ngunit sinisiguro ko sa iyo na ang mamamatay tao ay walang iba kundi si Ty Lamana, ang chairman ng Sun Group, sagot ni Gerald. Nang marinig iyon, tama ang pagkabigla ni Harold nang mabilis siyang nagtanong sa kanyang hindi paniniwala, iyon ay isang matapang na pag-angkin na mayroon ka roon, G. Crawford. Mayroon ka bang katibayan doon? Kaano man siya kitiwala kay Gerald pagdating sa okulto, investigator pa rin siya. Ang mga matapang na pahayag tulad niyan ay tiyak na kailangan ng katibayan para maniwala siya dito. Mismong si Gerald ay hindi nainis sa kawalan ng pagtitiwala ni Harold. Pagkatapos ng lahat, siya ang inspector ng Great Council. Walang paraan upang magawa niya ang mga madaliang konklusyon. Ano man ang kaso, sinimulan ni Gerald na idalye ang kanyang paglalakbay sa Mount Dacreant patungong Harold na tinatapos ang kwento sa kung paano nag-transform si Ty sa halimaw na siya ngayon. Sa lahat ng malinaw na ipinaliwanag, alam ni Gerald na nasa Harold na ngayon kung maniniwala siya. Mismong si Harold ang nakakaalam na hindi gaanong hibla si Gerald dahil sa seryoso ang hitsura ng kabataan habang ay detalye niya ang lahat. Bukod dito, walang dahilan si Gerald na magbiro tungkol sa mga ganoong bagay. Nang makita kung gaano nag-aalangan si Harold, na prompt si Gerald na sabihin, "Mr. Lee, para malaman mo lang, hindi na tao si Ty." Kasalukuyan siyang kalahating parangal na ginagawang mas mapanganib siya. Ano pa, alam mo na may kakayahan siyang maubos ang mga tao sa kanilang kaluluwa at lakas. Gayunpaman, alam na hindi niya magagawa ang marami sa araw. Sa pag-iisip na iyon, sigurado akong magpapakita siya kapag bumagsak ang gabi. Nakita ko. Ngunit saan natin siya mahahanap? Tanong ni Harold habang nakataas ang isang kilay. Kung ang lahat ng sinabi sa kanya ni Gerald ay totoo, pagkatapos ay si Ty ay isang napakapanganib na individual. Kailangan nilang makuha siya sa lalong madaling panahon upang mas maraming mga pagpatay na tulad nito ay hindi mangyayari. Kabanata 1930. Tungkol doon. Tumingin ako sa paligid ng opisina ng mas maaga at sigurado akong nagpunta siya rito kagabi para lamang mag-enjoy ng alak. Sa pag-iisip na iyon, mayroon akong dahilan upang maniwala na babalik siya rito muli ngayong gabi upang magtago. Dahil dito, iminumungkahi ko na magtulungan kami upang mahuli siya sa sandaling mahulog ang gabi. Paano ka lang, Gerald? Narinig iyon, mas alam ni Harold kaysa sabihin na hindi. O sige, samahan natin iyan. Sana gumana ito, sagot ni Harold bilang pagsang-ayon. Sa pamamagitan nito, iniwan ni Harold ang bangkay sa kanyang mga nasasakupan upang alagaan habang nagsisimulang mag-ayos sila ni Gerald para sa kanilang plano ngayong gabi. Sa oras na tapos na sila, ang mga nakatagong kagamitan sa pagsubaybay ay naitakda na sa buong tanggapan. Ngayon, ang natitira lamang na gawin ay maghintay hanggang sa gabi. Mabilis hanggang sa huli na gabi, ang mga lampara sa kalye ay nagsisimulang magningning habang dumidilim ang kalangitan. Tuldok-tuldok. Habang parami ng parami ang mga ilaw sa paglaon ay magbukas habang dumidilim ang gabi, ang loob ng gusali ng Sun Group ay nanatiling maitim sa ilalim ng mga order ni Gerald sa pag-asang lalo nitong hihimukan si Ty na magpakita. Ang plano ay simple. Magtatago si Gerald bilang isang security guard at magpapatrolya sa buong gusali hanggang sa magpakita si Ty, samantalang si Harold at ang kanyang mga tauhan ay mananatili sa kanilang mga sasakyan upang aktibong subaybayan ang tanggapan. Tuldok-tuldok. Medyo sigurado si Gerald na babalik siya dito mamayang gabi. Kung sa bagay, wala namang ibang maitago si Ty, anuman, pagkatapos maghintay hanggang mga 11 at lahat ay nagsisimula ng antok, isang itim na ulap ang biglang makikita na dumaan sa monitor camera.
Kasunod nito, ang ulap ay dahan-daang nabuo ang hugis ng isang figure na walang alinlangang pagmamayari ni Ty Lamana. Nang makita itong nangyari sa kanyang mismong mga mata, si Harold ay nakatingin lamang sa hindi paniniwala sa loob ng ilang segundo. To think na nagsasabi ng totoo si Gerald. Tunay na ito ay isang bagay na kailangan upang makita upang maniwala. Sa sandaling iyon si Gerald mismo ay nasa ika-16 na palapag at napansin niya ang presensya ni Ty. Sa pag-iisip na iyon tinungo ni Gerald ang opisina, itinutunggo ang kanyang flashlight kay Ty habang tinanong niya sa isang binago na tinig sino ang pupunta doon. Ano ang ginagawa mo sa tanggapan ng chairman? Narinig iyon agad na napuno ng dugo ng mga mata si Ty nang siya ay lumingon upang harapin si Gerald bago pansamantalang mawala. Ang pangalawang muling paglitaw niya, nakatayo na siya sa harap mismo ni Gerald, handa ng ganap na umatake. Gayunpaman, bago pa magawa si Ty, ang mga ilaw ng opisina ay agad na binuksan, nahudyat kay Gerald, na ngayon ay nakangiti-ngiti upang sumigaw, naranasan ka na, Ty. Napagtanto na nahulog siya sa bitag ni Gerald, ang nagulat na si Ty ay mabilis na kumalas mula rito bago sumigaw, Gerald. Napangisi ang kanyang mga ngipin pagkatapos ay binuka ni Ty ang kanyang bibig, naglabas ng mas maraming itim na ambon sa pag-asang masasaktan si Gerald. Gayunpaman, inaasahan ito ni Gerald. Sa pag-iisip na iyon, madali niyang ipinatawag ang Astrabis sword upang atakehin. Habang nakatitig ang mata ni Ty nang mapagtanto niya na maihihigop ng espada ang lahat ng itim na ambon mula sa kanyang pag-atake, sinamantala ni Gerald na sumigaw, huwag mo mangarap na iwan ang lugar na ito sa isang piraso, Ty. Kabanata 1931 nasabi iyon, isang net ang lumipad mula sa isang gilid, direktang patungo kay Ty. Sinisingil ang net at espesyal na idinisenyo ito upang maiwasan siyang makatakas. Nang natakpen ng lambat si Ty, nakuryente siya at agad na nawala ng malay. Sa wakas, si Ty Lamana ay nahuli sa magkasamang pagsisikap ni Gerald at Harold. Keys. Ang net ay naglabas ng mga electric alon na tuloy-tuloy sa katawan ni Ty. Matapos kontrolin si Ty, kaagad na inutos ni Harold sa kanyang mga sakop na ibalik siya sa Great Council at i-lock siya. Ginoo Crawford, maraming salamat sa iyo. Nagpasalamat si Harold kay Gerald. Masyado kang magalang, Gilly. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Mabuti basta mahuli si Ty Lamana. Sagot ni Gerald. Ang kanilang hangarin ay hulihin si Ty Lamana upang hindi siya gumala at magdulot ng pinsala sa lipunan. Kaya lang hindi alam ni Gerald at Harold na ang paghuli kay Ty Lamana ay hindi magandang bagay. Sa kabaligtaran, magdadala ito sa kanila ng higit pang mga sakuna. Gabi na, nagpaalam si Gerald kay Harold at bumalik sa kanyang vilya. Nang pumasok si Gerald sa bahay, nalaman niyang hindi pa natutulog si Ray at ang mga dalaga. Sa halip, hinihintay nila siya. Hindi nila nakita si Gerald sa buong araw at hindi alam kung saan siya nagpunta kaya't labis silang nag-alala. Nung napanood lang nila ang balita sa telebisyon na alam nila na may nangyari sa Sun Group at napagtanto nila na dapat nandoon si Gerald. Ano man, ngayong nakita nila na si Gerald ay ligtas na at nakabalik, guminhawa ang loob nila. Kapatid Gerald, sa wakas bumalik ka na. Pinag-alala mo kami. Tumayo si Ray at sinabi kay Gerald. Gerald, lumabas ka ngayon nang hindi ka nagsasabi na dahilan para mapunta kami sa Tenterhooks palagi. Naisip namin na may nangyari sa iyo. Reklamo ni Juno. Mahinang ngumiti si Gerald nang marinig iyon. Mabuti na lang ako. Tumawag sa akin si Gilly kaninang umaga at hiniling sa akin na tulungan siyang malutas ang isang kaso. Dahil natutulog ka pa sa oras na iyon, hindi kita ginaising. Paumanhin na mag-alala kayong lahat. Humingi ng paumanhin si Gerald sa kanilang tatlo. Nga pala, Kuya Gerald. Narinig naming may isang lalaki na namatay sa Sun Group. Kumusta ang sitwasyon noong nakarating ka doon? Sino ang pumatay? Huwag sabihin sa akin na si Ty Lamana. Pagkatapos nito, sinimulang questionin ni Ray si Gerald. Oo, tama ka. Si Ty Lamana iyon. Ngunit nahuli siya ngayon at gaganapin sa Great Council. Tumango si Gerald at sumagot. Napakadali ng tunog na iyon. Naisip ko dati na si Ty Lamana ay napakalakas, hindi ko inaasahan na ganito siya kaina. Matapos marinig iyon ni Ray ay agad itong napasigaw ng hindi makapaniwala. Ang hindi niya paniniwala ay malinaw na ipinakita sa kanyang mukha. Narinig ito, agad na natauhan si Gerald. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Master Snyder dati. Sinabi sa kanya ni Master Snyder na si Ty ay magiging malakas lamang sa gabi. Sa gabi, hindi siya madali makitungo. Ngunit ngayon, madali nilang nahuli si Ty. Hindi ba ito kakaiba? Damn it! Lumaktaw ang puso ni Gerald. Pakiramdam niya ay may mali. Mabilis, Ray, pumunta tayo sa Great Council. Agad na nag-react si Gerald at sinabi agad kay Ray. Nasabi na umalis sina Gerald at Ray sa bahay at nagmaneho sa Great Council.
Samantala, sa interrogation room sa Great Council, nakaposa si Ty Lamana at natakpen ng lambat ang kanyang katawan. Siya ay nakaupo sa isang silya na nag-iisa sa selyadong silid. Sa harap niya, may isang malaking baso. Si Harold at ang kanyang sakop ay nakaupo sa kabilang gilid ng baso. Kabanata 1932. Nakaupo sila sa harap ng baso, nakatingin kay Ty Lamana. Ty Lamana, sabihin mo sa akin, bakit mo pinatay ang security guard? Umupo si Harold sa kanyang upuan, tiningnan si Ty, at tinanong siya. Hindi sinagot ni Ty ang tanong ni Harold. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tinitigan si Harold. Isang malaswang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at pinaramdam nito ang mga taong nakakakita ng kanyang ngiti nang hindi kinukusa na kinilabutan. Nagtatanong ako sa iyo. Galit na sigaw ni Harold. Ha, naisip mo ba na madali mo akong mahuhuli? Pagkatapos lumabo si Ty sa sobrang lamig ng tono. Sumimangot kaagad si Harold, hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Ty. Sa sumunod na segundo, naglabas si Ty ng isang itim na hamog mula sa kanyang katawan. Ang itim na ulap ay nagbago sa isang matalim na spike at direktang tumusok sa baso sa harap niya, agad na pinaghiwa-hiwalay ang baso. Si Harold at ang kanyang nasasakupan ay ibinagsak sa lupa sa isang iglap. Tungkol naman kay Ty, pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa posos. Nagmorph siya sa isang humanoid na figure at lumitaw sa harap ni Harold at ng kanyang sakop. Ikaw, ano ang gusto mo? Gulat na napatingin si Harold kay Ty at nagtanong. Masamang ngumiti si Ty bago kinuha ang nasa ilalim na katabi ni Harold. Hawak ni Harold ang nasa ilalim ng kanyang harapan. Pagkatapos pinakawalan niya ang isang ulap ng itim na fog at ipinasok ito ng diretso sa katawan ng nasasakupan. Sa isang iglap, ang nasa ilalim ay naging isang walang buhay na patay na bangkay. Nang makita ito, ang puso ni Harold ay puno ng takot. Hindi niya inaasahan na si Ty ay maaaring maging ganito kasindik-sindik. Sa pagkakataong iyon, ang pintuan ng interrogation room ay nilabag, at ang ilang mga sakop ay tumakbo papasok, pinatuon ang kanilang mga baril kay Ty. Ngunit paano sila magiging kalaban ni Ty? Kinaway ni Ty ang kanyang kamay at nagpadala ng isa pang ulap ng itim na hamog na ulap na tinamaan ang mga ito sa lupa ng sabay-sabay. Sinabi ko na sa iyo. Talaga bang naisip mo na napakadali kong harapin? Inisya ni Ty ng isang mapangiti ng ngiti. Nasabi iyon, hinawakan ni Ty si Harold na nasa harapan niya. Patuloy na nagpupumiglas si Harold, sinusubukang palayain ang kanyang sarili mula sa kamay ni Ty. Gayunpaman, napakahigpit ng pagkakahawak ni Ty. Walang pagkakataon na makalaya talaga. Ty Lamana. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig. Kagad pagkatapos nito, isang espiritu ay lumapit sa Ty. Nang makita ito, itinapon ni Ty si Harold at nabuo ang itim na fog sa kanyang kamay upang harangan ang spirit blade. Kagad pagkatapos, lumitaw sa pintuan sina Gerald at Ray. Ty, alam ko lang na hindi ka ganito kadali mahuli. Dapat may ibang motibo ka. Tinuro ni Gerald si Ty at kumalabog. Ha. Narinig ang sinabi ni Gerald, tumawa si Ty. Gerald, medyo matalino ka. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kung hindi ka pa dumating, lahat sila ay namatay ngayon. Masamang ngumiti si Ty habang nagsasalita. Ty, hayaan mong sabihin ko sa iyo, papatayin kita at hindi hahayaang saktan muli ang mundo. Tumingin si Gerald kay Ty at sumigaw. Pagkatapos lumundag si Gerald at nag-charge kay Ty. Ang Astrobis sword sa kanyang kamay ay naglalabas ng isang malamig na espiritu na ginagawang cool na kaagad ang paligid. Kabanata 1933. Bagaman sinipsip ni Ty ang mga kaluluwa at lakas ng dalawang karaniwang tao dati, hindi pa siya nakakagaling ng buo. Hindi siya naglakas loob na labanan ng direkta laban sa Astrobis sword kaya't maaari lamang siyang magtago sa pansamantala. Si Harold ay tumakbo palabas ng interrogation room at tinawag ang ibang mga tao para mag-backup. Ang bawat isa ay may hawak na baril sa kanilang mga kamay. Ang mga bagay na iyon, gayunpaman, ay walang silbi sa isang kalahating parang tulad ni Ty. Sumigaw kaagad si Gerald, ilabas ang lahat sa gusaling ito. Kung hindi man kung nahuli sila ni Ty, hinihigop niya ang kanilang kaluluwa at lakas. Sa kanyang bilis, hindi mai-save ni Gerald ang lahat sa oras. Talagang kinilabutan si Harold sa oras na ito. Hindi siya naglakasloob na suwayin si Gerald at inutusan niya agad ang kanyang mga tauhan. Lahat umatras. Nang makita na tumakas ang lahat ng kanyang sustansya, galit na sigaw ni Ty. Nagpunta siya sa isang ulap ng itim na fog at nagkunwaring inaatake si Gerald habang sinusubukang tumakas. Sinusubukan mo bang makatakas? Dahil sa huling pagkakataong ginamit niya ang trick na ito upang tumakas, handa na si Gerald na pigilan ang pangyayaring iyon. Hinabol niya siya at nagpadala ng isang espiritu kasama ang Astrobis sword. Nang putulin ng spirit blade ang itim na fog, naapektuhan kaagad si Ty at napasigaw siya sa sakit.
Gerald Crawford, hindi ako makikipagkasundo sa iyo. Hindi makatakas si Tai kaya't pipiliin lamang niyang lumaban. Ang itim na ulap ay lumipat sa matalim na mga kuko at sinubukang agawin si Gerald. Hinaharang ng Astra Beast Sword ang pag-atake at ngumisi si Gerald. Halos tapos ka na. Labis na nabigo si Tai. Nasugatan na siya at ang lakas ng ordinaryong tao ay simpleng hindi sapat upang mabayaran ang nawala sa kanya. Sa kasalukuyan, kalahati lamang ng kanyang kapangyarihan ang magagamit niya. Paano siya maaaring maging tugma ni Gerald? Pagkatapos nito kahit aling direksyon ang pupuntahan niya tatakbo agad si Gerald patungo sa direksyong iyon. Sa huli, nagawa niyang pilitin si Tai sa isang sulok. Papatayin kita ngayon. May bumulong si Gerald sa kanyang hininga at inilabas ang Fangrotem Rune. Ang nakaraang Tai Lamana ay itinuturing na patay noong una. Nabuhay na muli siya dahil sa kaluluwa ng general. Kaya karaniwang siya ay isang aswang lamang na muling ipinanganak sa tulong ng kanyang katawan. Sa sandaling ang Fangrotem Rune ay nakuha, naramdaman ni Tai na nanginginig sa kanyang kaluluwa. Kagad, ang kaluluwa ng general ang kumuha ng buong katawan ni Tai. Sa sandaling ang Fangrotem Rune ay inilabas, sinabog niya ang kanyang malakas na lakas at nagmorph sa isang itim na arrow, sumugod sa bintana gamit ang isang whoosh. Gayunpaman, bago umalis, ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ay nawasak pa rin ng Fangrotem Rune. Kaya nangangahulugan ito na si Tai ay hindi lamang malubhang nasugatan, ngunit nawala rin ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Kahit na hindi siya nawala, tatagal siya ng taon upang makabawi. Naramdaman ni Gerald na sayang dahil halos magtagumpay siya. Ang kaluluwa ng general ay talagang napakalakas. Gayunpaman sa ngayon, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Maliban kung naghahanap ng kamatayan si Tai, hindi siya lilito sa malapit na hinaharap. Nang lumabas si Gerald palabas ng Great Council, si Harold na nasa labas ay mabilis na lumapit sa kanya. Ginoo, Crawford, kumusta? Naayos na. Hindi pa siya ganap na napapawi, ngunit hindi siya makagagawa ng kaguluhan pansamantala. Kung mayroon pang mga kaso tulad ng dry case ng bangkay, ipaalam sa akin kaagad. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Harold. Kinilabutan siya sa nangyari ngayon lang. Hindi ito isang bagay na malulutas nila sa pamamagitan ng paggamit ng baril. Talagang nabuhay ni Gerald ang kanyang pangalan. Napagandi ng loob si Ray. Kapatid Gerald, napakalakas mo. Kung ako ito, hulaan ko ay magiging tuyong bangkay ako ngayon. Kaya, kailangan mong matuto ng maayos. Matapos sabihin iyon, bumalik si Gerald sa bilya kasama si Ray. Matapos ang napakatinding labanan, pagod na pagod si Gerald. Natulog siya hanggang hapon ng susunod na araw bago bumangon. Pagkabangon ay inilabas niya si Ray para mananghalian. Pagkatapos sila ay gumala-gala upang makita kung may naiwan si Tai ng mga bakas matapos na makatakas. Doon lang narinig ang matalim na tunog ng preno ng kotse. Kabanata 1934. Tumingin si Gerald sa direksyon ng tunog at nakita na ito ay talagang isang kotse na tumama sa isang naglalakad sa kalsada. Tumigil saglit ang sasakyan ngunit umalis agad pagkatapos nito. Ang driver ay hindi nagpakita ng balak na tulungan ang pedestrian. Sumugod si Gerald. Ang naglalakad ay isang babaeng nasa edad na at siya ay nasugatan ng husto. Tumudugo ang kanyang ulo at nahimete siya. Sumigaw kaagad si Gerald, Ray, kumuha ka muna ng kotse. Hindi sila nagmaneho ngayon. Kung naghintay sila para sa ambulansya, magiging huli na. Agad na nagtungo si Ray upang kumuha ng sasakyan. Ilang sasakyan ang dumaan at mabuti na lang isang kotse ang lumapit upang tumulong. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Gerald. Sa kabutihang palad siya ay isang magsasaka. Kung hindi siya ang tumulong upang takpan ang sugat ng babae ngayon lamang siya ay nagkaroon ng stroke at siya ay pumasok sa isang vegetative state sa oras na makarating sila sa ospital. Papunta sa ospital, nahulog ang mobile phone ng babae, nanginginig kinuha ito ni Gerald at nakita na ang kanyang anak na babae ang tumatawag. Sinagot niya ang tawag at agad na narinig ang matamis na boses ng isang ginang mula sa kabilang dulo ng telepono. Inay, matagal na akong naghihintay sa iyo. Bakit wala ka pa rin dito? Patawarin mo ako, ngunit hindi ako ang iyong ina. Ang iyong ina ay nakilala ng isang aksidente sa sasakyan sa kalsada at ngayon ay patungo sa ospital. Ano ang sinabi mo? Isang aksidente sa sasakyan. Pupunta ako doon ngayon. Nang makarating sila sa ospital, si Rain Taylor ay naghihintay na sa pagkabalisa sa pasukan. Nang makita niya ang kanyang ina, tumalon siya kaagad sa kanyang ina. Inay, kumusta ang nanay ko? Sinabi ni Gerald, huwag kang mag-alala. Hindi ito seryoso. Mabilis na tinulak ng isang nurse ang babaeng nasugatan, si Yolande Waller, sa silid ng operasyon, at si Rain Taylor ay umupo sa bench sa labas ng operating room. Medyo natulala siya. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan si Gerald, galit na sumisigaw, ikaw ba ang tumama sa aking ina?
Nang hindi hinihintay ang pagsasalita ni Gerald, nagsalita muna si Ray, Beauty, huwag kang maninirang puri sa mga tao rito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, may mga kamera ng pagsubaybay sa lugar na iyon. Maaari kang pumunta sa istasyon ng pulisya upang matingnan ang footage sa paglaon. Tsaka wala naman kaming sasakyan. Paano namin sinaktan ang iyong ina? Kahit na mabait kami upang iligtas ang iyong ina. Mabilis na humingi ng paumanhin si Rain, pasensya na. Hindi ko sinasadya na, okay lang. Kinawayan ni Gerald ang kamay niya ng mapagpatawad at tiningnan ang bag niya. Malalaglag na ang iyong card ng mag-aaral. Isa ka bang mag-aaral ng Shywater University? Pinahid ni Rain ang kanyang luha at sinabing, opo. Anong pagkakataon? Nag-aaral din ako ng Shywater University. Maaari mo akong tugunan bilang iyong nakatatanda. Ako si Gerald Crawford. Rain Taylor. Pinag-usapan nila sandali ang universidad at dahan-daang bumuti ang kalooban ni Rain. Pagkalipas ng ilang oras, namatay ang ilaw ng operating room. Nagmadali si Rain at nagtanong, Doktor, kumusta ang aking ina? Tinanggal ng doktor ang kanyang maskara at sinabi, ang pinsala niya ay hindi nagbabanta sa buhay. Napakaswerte niya talaga. Napakalubha ng sugat, ngunit hindi ito naging sanhi ng panloob na pagdurugo sa kanyang utak. Na-stitch ko ang sugat, ngunit kailangan pa rin naming obserbahan ang kanyang kondisyon sa isang panahon. Ngayon, kailangan mong kumpletuhin ang mga pamamaraan sa pagpapa-ospital. Pagpasok sa ospital, tuldok-tuldok. Papayag na sana si Ray nang bigla niyang maalala na hindi niya nilabas ang kanyang pitaka habang siya ay sumugod sa sobrang gulat. Doktor, magkano ito? Maaari kang magbayad muna ng 10,000. Nais niyang ilabas ang kanyang mobile phone upang tawagan ang kanyang ama, si Dexter Taylor, ngunit sino ang mag-aakalang nawala sa kanya ang kanyang telepono? Malamang na nawala ito sa kanya patungo sa ospital. Naramdaman ni Gerald ang hiya niya at sinabi, okay lang. Babayaran ko muna ito. Maraming salamat. Tunay na naramdaman ni Rain ngayon na si Gerald ay isang mabuting tao. Tanging nang itulak si Yolande Waller sa ward ay napagtanto niya na ito ay talagang isang marangyang solong silid na ward. Kabanata 1935. Bahagyang nagbago ang mukha ni Rain. Magkano ito? Kinawayan ni Gerald ang kanyang kamay at sinabing, ikaw ang aking junior. Ito ay isang maliit na pabor lamang. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Bukod, ang isang solong silid na ward ay mabuti para sa paggaling ni Tia. Kapag nagising siya, maaaring magkaroon siya ng isang sequelae. Maaaring magtagal bago gumaling. Paano kita guguluhin? Hindi ko tatanggapin ang iyong pabor ng walang bayad. Gate ni Rain. Pagkatapos hiniram niya ang telepono ni Gerald at tinawagan ang kanyang ama. Makalipas ang isang oras, dumating si Dexter Taylor at mabilis na nagtanong, Rain, kumusta ang iyong ina? Sinabi ng doktor na mabuti na siya sa ngayon, ngunit kailangan pa ring may ospital para sa pagmamasid. Pare, ito si Senior Gerald Crawford na tumulong sa pagbabayad para sa mga bayarin sa medisina. Nais ni Dexter na magpasalamat sa kanya kaagad, ngunit pagkatapos ng pag-aalanggan ng ilang sandali, sinabi niya, G. Crawford, maraming salamat sa iyong tulong. Para sa mga bayarin sa medisina, maaari ko ba itong maantala ng ilang araw? Ang lahat ng kanilang pera ay nakuha para sa pang-araw-araw na gastos kaya wala na silang natitirang pera. Kinagat ni Rain ang labi. Siyempre alam niya ang sitwasyon sa pananalapi ng kanyang pamilya. Mangyaring huwag mo akong tawaging G. Crawford. Ito ay isang maliit na pabor lamang. Tungkol sa mga bayarin sa medisina, hindi mo ako kailangang gantihan. Hawak ko ang ilang pagbabahagi ng ospital na ito kaya't hindi ka sisingilan ng ospital. Maaari kang manatili hanggat gusto mo. Ito, nagpalabas ng pasasalamat si Dexter at sinabing, maraming salamat. Si Gerald ay may ilang mga bagay pa rin na dapat ayusin kaya't kailangan na niyang umalis. Mabilis na nakita siya ni Rain. Bago yun, hiningi niya ang numero ni Gerald. Senior, I really want to thank you. Pretuhin kita sa isang pagkain balang araw. Ngayon, kailangan niyang manatili sa ospital upang alagaan ang kanyang ina. Lumipas ang 2 araw at nakatanggap si Gerald ng tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Si Rain pala yun. Senior, maaari ka bang pumunta sa paaralan? Nagsalita siya sa isang nakakatakot na boses at kinuwente ni Gerald na dapat siya ay binubuli kaya pumayag siya kaagad. Okay, pupunta ako. Matapos ang pagbaba ng tawag, tiningnan ni Rain si Yash Lambo na nakaharang sa kanya. Naramdaman niyang walang magawa. Ang mga mayayamang bata ay nagkataon na nagustuhan siya. Nilinaw niya ang kanyang sarili, ngunit gusto pa rin siya ng mga taong guluhin ito. Yash Lambo, lumayo ka sa daan. Tinimas ni Yash Lambo ang kanyang mga labi. Sino ang tinawagan mo ngayon lang? Senior na. Rain, iyong karangalan na gusto ka ng kaibigan ko. Huwag kang magpasalamat. Si Yash Lambo ay may tagasunod na napakapangit.
Bukod dito, napapabalitang mayroon siyang lahat ng mga masasamang gawi tulad ng pag-inom, pag-aaksaya, at pagsusugal. Hindi kailanman makakasama ni Rain ang ganoong lalaki. Napukaw si Rain sa kanyang mga sinabi at namula agad ang mga mata. Ang iba pang mga mag-aaral na dumaan ay simpleng nanood at walang tumulong. Samantala, si Gerald ay hindi malayo sa Shywater University kaya't nagmaneho siya kaagad. Nang siya ay pumasok sa campus, nakita niya si Rain na napapaligiran ng ilang tao. Mukha silang walang respeto kay Rain. Rain, Senior. Tuwang-tuwa si Rain nang makita ang kanyang tagapagligtas. Nakasubsob ang mukha ni Yash nang makita niya si Gerald. Matanda lang siya. Sigurado ka bang kaya kanyang alagaan? Lalong tumindi ang tingin ni Gerald. Isip ang iyong mga salita. Ano, ganito ako makausap. Maaari kong talunin ang 10 mga lalaking tulad mo mag-isa. Alam mo ba kung sino ako? Ang isang tagasunod sa kanyang likuran, si Hayden Zal, ay kaagad na nagsabi, si Brother Yash ay ang pangulo ng Taekwondo Club ng Shywater University. Taekwondo. Hindi nagbigkas na sinabi ni Gerald, dula lang ng bata. Alam ni Ray na magaling naman lalaban si Yash kaya mabilis niyang hinihima si Gerald. Kabanata 1936. Yash Lambo ay tuluyan ng naiirita sa kanyang mga sinabi. Ano ang sinabi mo? Paano mo masasabi na ang Taekwondo ay paglalaro lamang ng bata? Naglakas loob ka ba na makipag-away sa akin? Maniwala ka o hindi, susuntukan ko ang iyong nagniningning na ngipin sa likuran ng iyong bungo. Kalmadong ngumiti si Gerald. Hindi mo ako tugma. Kung ganoon, magkaroon tayo ng laban. Mabilis na sigaw ni Yash, halika sa akin kung lalaki ka. Nais kong makita kung ano ang kaya mong kumilos ng mayabang sa aking harapan. Ang mga tagasunod sa likuran niya ay sumigaw, mag-away tayo. Basura. Tuturuan ka ni Kuya Yash kung paano maging lalaki. Medyo kinabahan si Rain. Pinakiusapan niya si Gerald na lumapit dahil hindi niya talaga alam kung kanino siya makakakuha ng tulong. Kanina lamang niya naisip ang nakatatandang ito na nagpaligtas sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang nagdulot ng gulo sa kanya. Yash Lambo, dapat mo lang ako pakitunguhan. Wala itong kinalaman kay Senior. Narinig ito, lalong sumungit ang mukha ni Yash. Ang aking kaibigan ay hinahabol ka, ngunit tinanggihan mo siya. Sa halip, nahulog ka sa matandang ito. Bubugbugin ko siya sa lupa mamaya. Sa wakas ay inayos na ni Gerald ang nangyayari. Rain, lagi ka ba nilang ginugulo? Hindi palaging, sinabi ni Rain sa isang hinaing, lagi ko silang iniiwasan. Kaya lang hindi ako naging maswerte ngayon at nakabangga sa kanila. Sa totoo lang palagi siyang nag-iingat, ngunit dahil na aksidente ang kanyang ina at naging abala siya sa pag-aalaga sa kanya, hindi na siya nakatulog ng sobra kagabi. Kaya wala siya sa kanyang tamang pag-iisip ngayon at nakilala ang mga taong ito. Dahil palagi silang naghahanap ng kaguluhan, mas mahusay na isaayos ito ng minsan at para sa lahat. Sa gayon, sumang-ayon dito si Gerald. Sige, ipaglalaban kita. Gayunpaman, gumawa tayo ng pusta. Kung natalo ka, hindi mo maaaring hanapin o mapasuko si Rain sa hinaharap. Kung hindi man sa tuwing nalalaman ko ito, bubugbugin kita. Naglakas loob ka ba na gawin ang pusta na iyan? Umisi si Yash at sinabing, oo naman, sang-ayon ako. Tapos kung talo ka, malayo ka kay Rain. Kung hindi man, bubugbugin kita tuwing nakikita kita. Sumang-ayon dito si Gerald at ang pangkat ng mga tao ay nagtungo sa Taekwondo studio. Ang iba pang mga mag-aaral ay napakausisa at sinundan sila upang makita kung ano ang nangyayari. Matagal na mula nang ang mga ganoong bagay ay nangyari sa Shywater University. Labis ang kaba ni Rain. Senior, sigurado ka ba? Ngumiti si Gerald at sinabi, huwag kang mag-alala. Mukha ba akong isang taong mapusok? Malalaman mo mamaya. Pagkatapos nito, hindi na sila maglalakas loob na kalokohan ka pa. Sa sandaling nasa studio, nagsimulang tumalon si Yash sa arena upang maiinit ang kanyang katawan. Parang alam niya ang ginagawa niya. Ngunit kay Gerald, ipinapakita niya ang kanyang kahinaan saan man. Hindi rin maganda ang kanyang pisikal na lakas. Sigurado si Gerald na kaya niyang manalo sa isang kamay lamang. Mayroong kahit isang tagasunod na nagpapakain sa kanya ng tubig at tunay na ipinapakita niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mayamang bata sa sukdulen. Kung gaano siya ka-flamboyant, mas ganoon kaya siya tumingin. Umiling si Gerald, iniisip na ang mga kabataan ngayon ay talagang inisip ang kanilang sarili bilang mga hari kapag mayroon silang ilang mga kasanayan. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay palaging may isang taong mas mahusay sa isang bagay kaysa sa kanila. Kung hindi dahil kay Rain, magiging tamad siya upang makipag-away sa ganitong klaseng tao. Bukod dito, ang Taekwondo ay talagang wala sa kanya. Ang lahat ng mga taktika ay mabilis na paggalaw lamang. Bagaman mukhang kulang mga galaw, talagang nagsayang sila ng maraming enerhiya. Bukod dito, madali nilang mailalantad ang kanilang kahinaan.
Kung nais ni Gerald na patayin si Yash, hindi man lang niya ito kinaaway. Ang isang paglipat ay sapat na upang gawin ang trabaho. Tumayo pa rin siya at winigiway ang kamay. Halika na. Hayaan mo muna akong magsimula. Mayabang. Galit na tumahol si Yash at mariing itinaas ang paa. Mahaba ang kanyang binti at binuhat niya ito ng mataas. Nang gumawa siya ng isang pababang sipa, puno ito ng momentum. Nang makita ni Ray na halos masipa na ng kanyang paa si Gerald, takot na takot siya na halos sumisigaw siya. Sipin mo siya hanggang sa mamatay. Mabuhay ka Kuya Yash. Ang mga tao sa paligid ay kumakaway ng mga watawat at sumisigaw. Kabanata 1937. Ano ang nangyari sa susunod na segundo na ikinagulat ng lahat? Hindi napasabog si Gerald sa sipa ni Yash Lambo. Sa halip, madali niyang iniwas ang binti ni Yash na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang lumilipad na binti. Natigilan si Yash. Hindi niya inaasahan na maiiwas talaga ni Gerald ang kanyang binti. Umatras si Gerald at tumayo pa rin kalmadong nakatitig kay Yash. Nakasimangot si Yash at tumingin kay Gerald na may malungkot na mukha. May naramdaman siya na pinupukaw at kinukutsa siya ni Gerald. Ito nga talaga dahil hindi talaga niya nataman si Gerald. Gayunpaman, hindi sumuko si Yash dahil dito. Inilunsad niya ang isa pang pag-atake kay Gerald. Sa pagkakataong ito, mas mabangis pa ang kanyang atake. Siningil niya si Gerald tulad ng isang tigre na bumababa lamang ng burol. Inatake ni Ty si Gerald gamit ang isang hanay ng mabilis na paggalaw. Paimpal na naiwasan ni Gerald ang kalmadong pag-atake ni Yash. Muli, hindi na natama ni Yash ang katawan ni Gerald. Hindi lang katawan niya, ni hindi niya hinawakan ang shirt ni Gerald. Nang makita ito, si Hayden at ang natitirang nakatayo sa paligid nila ay nahulog ang kanilang mga panga at iminulat ang kanilang mga mata. Hindi nila kailanman inaasahan na napakalakas ni Gerald. Makikita ito ng sinumang tagaloob ng malinaw. Malalaman nila ang agwat sa pagitan ng kakayahan ni na Gerald at Yash. Napaka-pailay mo. Hindi mo man lang ako matamaan. Sa sandaling iyon, nagpakita si Gerald ng isang maliit na ngiti habang niloloko niya si Yash. Galit na galit si Yash nang marinig iyon. Nakaramdam siya ng labis na pinahiya na inaasar ni Gerald. Marunong ka lang umiwas. Kung mayroon kang totoong mga kasanayan, makikipaglaban ka sa akin ng maayos. Pumuso si Yash at sinabing buong paglaban. Ano ang ibig sabihin ng walang mukha? Ang mga taong katulad ni Yash Lambo ay walang sapin. Kitang-kita na hindi siya ang tugma ni Gerald, ngunit gusto pa rin niya itong lokohin. Paimpal siyang walang kahihiyan. Sok! Hindi mapigilan ni Gerald na ipahayag ang kanyang hindi pag-aproba. Mabuti. Dahil gusto mong lumipat ako, dapat handa ka. Mabait na paalala ni Gerald kay Yash. Kaagad na umalis sa kanyang bibig ang mga salitang iyon bago pa makapagreaksyon si Yash na wala si Gerald sa harap ng kanyang mga mata. Sa oras na bumalik si Yash sa kanyang senador ses, si Gerald ay lumitaw na lamang ng ilang sentimetro ang layo mula sa kanya sa harap ng kanyang mga mata. Boom! Tinamaan ni Gerald si Yash sa kanyang dibdib ng siko. Hindi man lang naipagtanggol ni Yash ang kanyang sarili at diretso siyang tinangay ni Gerald. Umubo ng dugo si Yash bigla. Pangulo. Sa sobrang pagbagsak ni Yash sa lupa, si Hayden at ang natitira ay sumugod sa kanya at sumigaw sa pag-aalala. Kabanata 1938. Tumayo si Yash na nahihirapan sa tulong ni Hayden at ng iba pa. Nakaramdam siya ng nasusunog na sakit sa kanyang dibdib. Ito ay maliit lamang na aral para sa iyo. Huwag isiping napakalakas mo. Para sa akin, bata ka lang. Tinuro ni Gerald si Yash at binalaan siya. Nasabi na dinala ni Gerald si Rain at umalis sa studio. Si Yash at ang iba pa ay hindi nang ahas na pigilan si Gerald. Ayaw nilang magwakas tulad ni Yash. Alam na ang pangulo ng Taekwondo Club ay hindi kahit tugma ni Gerald, ang mga maliit na karakter na tulad nila ay hindi maaaring maging tugma ni Gerald. Mamamatay lamang sila kung sila ay sumulong. Sa pagtingin sa likuran ni Gerald, nakaramdam ng labis na karimlama at galit si Yash. Gayunpaman, hindi niya maipahayag ang kanyang kapaitan o mailabas ang kanyang galit. Hindi niya ito bibitawan ng ganito. Hindi lang siya magpapatiis dito. Sisiguraduhin niyang babayaran ni Gerald ang presyo. Gayunpaman, ang kanyang pagkilos ay mag-highmark sa kanya sa kamatayan. Pagkaalis ni Gerald sa studio kasama si Rain, lumabas na sila ng campus at nagtungo sa ospital. Habang papunta doon, panay ang titig ni Rain kay Gerald. Senior, ang lakas mo talaga. Hindi ko inasahan na kahit si Yash ay hindi magiging tugma mo. Tumingin si Rain kay Gerald na may pagkamangha at pinuri siya. Si Yash Lambo ay sikat sa Shiwater University, hindi lamang dahil sa kanyang pamilya, kundi pati na rin ang kanyang kasikatan. Bukod dito, si Yash ay ang pangulo ng Taekwondo Club at isang black belt na nagwagi ng maraming mga kampyonato. Ngunit ngayon, ang tinaguriang kampyon na ito ay talagang natalo ni Gerald sa isang paglipat lamang.
Kung ito ay ipinaalam sa iba, siya ay magiging isang lapstop. Wala yun, hindi ko naman inasahan na ganun din pala siya kaina. Umiti si Gerald at mapakumbabang sumagot. Kung ito ay ibang tao, maaaring hindi siya tugma kay Yash. Gayunpaman, iba si Gerald. Mayroon siyang hindi pangkaraniwang kapangyarihan na wala sa sinuman. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakarating sina Gerald at Rain sa pampublikong ospital ng Shywater City. Matapos i-park ang kanyang sasakyan, dinala ni Gerald si Rain sa ward. Nagdala siya ng ilang mga tonics at prutas lalo na para sa ina ni Rain na si Yolande Waller, pati na rin ang mabuting pagbati sa kanya. Nang makita si Gerald na nagdala ng maraming bagay, labis na naantig si Rain. Hindi niya inaasahan na sobrang aalaga ni Gerald sa kanyang ina at ilalagay ang kalagayan ng kanyang ina sa kanyang puso. Hindi nagtagal, nakarating sila sa first class na nursing ward sa ika-10 palapag. Si Dexter Taylor ay nakaupo sa tabi ni Yolande at nakikipag-chat sa kanya. Dexter, ang pananatili sa isang mataas na lugar ay dapat na napakamahal, tama ba? Kamalayan lamang ni Yolande kamakailan lamang. Pagkaraan ng konting pag-ising, tumingin siya sa paligid ng silid at tinanong si Dexter. Hindi pa siya nanatili sa isang marangyang ward dati at alam niya na kailangan itong maging napakamahal. Naku, Yolande, huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Pag-uusapan natin iyon pagkatapos mong gumaling. Bukod, hindi namin kailangang magbayad para sa anumang oras sa oras na ito. Ang nakatatandang Rain ang nagbayad ng bayad. Dapat nating pasalamatan siya ng maayos. Tiniyak ni Dexter kay Yolande at ipinaliwanag sa kanya. Senior ni Rain, paano ang isang tao ay napakabait at makakatulong sa atin? Laking gulat ni Yolande nang marinig ang tungkol dito. Nag-alala siya kung ang kanyang anak na babae ay nakatagpo ng isang mapanganib. Hoy, panoorin mo ang sinasabi mo. Napakabait niya kay Rain. Matagal na siyang nagtapos at may magandang career ngayon. Nagkataon na nalaman niya ang tungkol sa bagay na ito. Siya ay isang napakabait na tao. Huwag mo siyang intindihin. Mabilis na ipinaliwanag ni Dexter kay Yolande. Kung sa bagay, tinulungan ni Gerald ang kanyang pamilya. Hindi niya kayang suklian ang kabaitan niya ng may sama ng loob. Sumang-ayon dito si Yolande matapos makinig sa kanyang paliwanag. Oo, sa bagay, iniligtas niya ako. Dapat nating pasalamatan siya ng maayos. Sumang-ayon si Yolande kay Dexter. Kabanata 1939. Yolande, may ideya ako. Kita mo, hindi na ganoong kabatae si Rain at malapit na siyang magtatapos. Kung gusto siya ng kanyang nakatatanda, pakiramdam ko hindi ito masamang pagpipilian. Sa ganoong paraan, mabubuhay din tayo ng maayos na buhay sa natitirang buhay. Patuloy na binigkas ni Dexter ang kanyang saloobin kay Yolande. Siyempre naintindihan ni Yolande kung ano ang nasa isip niya. Tama ka, Dexter. Ngunit depende pa rin ito kay Rain. Dapat nating igalang ang pinili niya. Masidhing paalala ni Yolande kay Dexter. Palaging iginagalang ng mag-asawa ang mga opinyon ng kanilang anak na babae. Ayaw nilang pilitin siya sa anumang bagay. Hanggat maaari siyang mabuhay ng maayos at masayang buhay, sila ay nasiyahan. Tumango si Dexter bilang pagsang-ayon ng marinig iyon. Kilabot. Sa sandaling iyon, binuksan ang pinto at sabay na lumakad sina Gerald at Rain. Pare, gising na ba si inay? Tanong ni Rain kay Dexter pagkapasok niya sa loob. Rain. Nang makita ang kanyang anak na babae, agad nang umiti si Yolande at tumawag sa kanya. Ina, ano ang pakiramdam mo? Si Rain ay nagtungo kaagad sa kanyang kama at nagtanong na nag-aalala. Mahinahon na umiling si Yolande at sinabing, mabuti na lang ako. Bakit ka nandito? Wala ka bang klase? Wala akong klase ngayong hapon. Kaya, naparito ako upang kunin si Father. Paliwanag ni Rain kay Yolande. Tiya, Rain at Uncle ay mas magiging maluwag kapag kayo ay mabuti. Pagkatapos ngumiti si Gerald kay Yolande at inalo siya. Napatingin si Yolande kay Gerald nang marinig ito. Binata, ikaw dapat ang nakatatanda kay Rain, di ba? Iniligtas mo ako kaya ikaw ang aking tagapagligtas ng buhay, tagapagligtas sa buhay ng aking pamilya. Hindi ko alam kung paano ako dapat magpasalamat sa iyo. Tumingin si Yolande kay Gerald at nagpasalamat sa kanya. Masyado kang magalang, tita. Ang iyong kalusugan ang pinakamahalagang bagay. Ang natitira ay maliliit na bagay lamang. Umiti si Gerald at mapagpakumbabang sinabi. Tama, tita, tiyo, narito ang ilang mga prutas at gamot na gamot para sa iyo. Kapag nakalabas ka, makakakuha ka ng maayos. Nasabi iyon, ibinigay ni Gerald ang mga bagay sa kanyang kamay kay Dexter. Naku, Gerald, punta ka rito. Bakit mo binili ang napakaraming bagay? Malaki ang nagastos mo. Nagulat si Dexter at nginitian si Gerald. Gayunman, nakadama siya ng damdamin at kasiyahan sa kanyang puso. Ngayon, natagpuan niya na mas kaaya-aya si Gerald. Sa kanyang puso, lubos niyang kinilala si Gerald bilang kanyang manugang.
Nang tumingin si Dexter sa tonics na nasa kanyang kamay, laking gulat niya. Hindi niya inaasahan na bibili si Gerald ng ganon kamahal na tonics. Nagkakahalaga ang mga ito ng hindi bababa sa ilang libong dolyar. Lalo itong nagtiyak kay Dexter na si Gerald ay hindi isang simpleng tao. "Binata, ang pangalan mo ay Gerald, tama?" Tanong ni Yolande kay Gerald. "Oo, ako si Gerald Crawford, ang nakatatanda kay Rain. Nagtapos ako sa klase ng 2007 kaya't mas matanda ako ng ilang taon kaysa kay Rain." Tumango si Gerald at ipinaliwanag kay Yolande. Tumango si Yolande at sumulyap sa kanyang anak bago tumingin ulit kay Gerald. Kabanata 1940. "Gerald, malaki ang utang ko sa iyo sa ilang mga araw na ito. Mangyaring alagaan si Rain sa hinaharap." Iminungkahi ni Yolande kay Gerald. Nagulat si Gerald nang marinig siya. Pagkatapos ngumiti siya at sinabi, "Oo naman. Huwag kang mag-alala, tita. Ang mga bagay ni Rain ang magiging mga bagay ko, tutulungan ko siya." Sa totoo lang, naintindihan ni Gerald ang sinusubukang sabihin ni Yolande. Tinatrato siya bilang kasintahan ni Rain. Si Gerald ay gumugol pa ng ilang oras sa pamilya ni Rain bago umalis. Bagaman nag-aatubili si Rain na iwan si Gerald, alam niya na dapat mayroon siyang sariling mga bagay na haharapin. Labis na nasiyahan siya nang makasama siya. Matapos makita si Gerald na bumalik si Rain sa ward. "Rain, sabihin mo sa akin, gusto mo si Gerald, hindi ba?" Sa sandaling bumalik si Rain at umupo, tumingin sa kanya si Yolande at nagtanong. Nang direktang tinanong si Rain, namula agad ang mukha nito dahil sa pagkapahiya. Nang makita ang mga pagbabago sa mukha ng kanyang anak na babae, agad na naglagay ng isang mapagmahal na ngiti sa kanyang mukha. "Rain, sabihin mo lang sa amin. Hindi mahalaga kung ano, susuportahan namin ang iyong pasya," sabi ni Dexter. Nag-atubili si Rain ng ilang segundo. Pagkatapos tumango siya at sinabi ng dahan-dahan, "Oo, ama, ina, gusto ko siya." Bagaman kakilala lamang ni Rain kay Gerald sa maikling panahon, alam niya kung ano ang nasa isip niya sa kanya. Naramdaman niya na si Gerald ang mabuting tao na hinahanap niya sa buhay na ito. Narinig ang kanyang sagot, nagpalitan ng tingin sina Yolande at Dexter. Tapos ngumiti sila. "Rain, sinusuportahan kita." "Opo, Rain. Suportado rin kita. Hahanapin mo lang." Sina Dexter at Yolande ay nagpahayag ng kanilang suporta at pag-aproba sa pinili ni Rain. Si Gerald ay isang napakataas na kalidad na tao. Bukod dito, mabait siya at mabait sa iyo. Siya ay isang mabuting tao. "Rain, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito," paalala ni Dexter kay Rain. Naiintindihan naman ni Rain, ngunit wala na siyang sinabi. Hindi niya alam kung ano ang naramdaman sa kanya ni Gerald. Sa ngayon, hindi niya nang ahas na sabihin ang kanyang nararamdaman dahil nag-aalala siya na baka tanggihan siya nito ng direkta. Kung nangyari yon, sobrang awkward. Ito ay dahil tinanggihan siya ni Gerald minsan na kahapon. Bagaman naiiba ang sitwasyon kahapon, kahit papaano, ipinakita nito na si Gerald ay hindi isang casual na tao. "Rain, tingnan mo ang lahat ng mga tonikong ito na ibinigay sa atin ni Gerald. Ang mga gastos ay higit sa ilang libong o marahil ng ilang 10,000. Hindi ito abot kayang para sa sinumang ordinaryong tao. Kaya nangangahulugan ito na ang background ni Gerald ay dapat na napakahusay. Hindi mo dapat palalampasan ang isang mabuting tao," sabi ni Dexter kay Rain. "Nga pala, Rain, alam mo ba ang ginagawa ni Gerald? Alam mo ba ang tungkol sa pinagmulan ng kanyang pamilya?" Tumingin si Yolande kay Rain at nagtanong. Umiling si Rain at sinabi, "Nako, ama, ina, ngayon ko lang nakilala si Gerald. Paimpal niya akong tinulungan kapag binubuli ako kaya hindi ko masyadong alam ang tungkol sa mga bagay na ito." Naintindihan ni Yolande at Dexter ang sitwasyon matapos itong marinig. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Mas makakaalam nilang makilala ang bawat isa. Sa parehong oras, walang ideya si Gerald kung ano ang pinag-uusapan ni Rain sa kanyang mga magulang. Nagmaneho siya pabalik sa Shore Group. Samantala, sa isang cafe, 4 na mga binata ang nakaupo doon at nakikipag-chat. Isa na rito si Yash Lambo na binugbog ni Gerald kanina. Napakadilim ng mukha ni Yash. Naupo siya sa sofa na may madilim na ekspresyon at nakakunot ang mga kilay. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.